Welcome to 11th Witch, Tagalog Horror Stories. Kababata. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Tawagin niyo na lang akong Carlo, 26 years old, taga Pasig. Isa po akong bagong listener dito sa channel mo, Miss 11. Gusto ko lang i-share tong kwentong to ng minsan akong magtrabaho sa Jollibee. Dati akong crew sa isang 24 hours Jollibee branch sa Quezon Avenue. Kilalang busy ang lugar na yon kahit 10 oras na ng gabi. Kaya kahit grave shift ako, nasanay na rin. Tahimik lang naman ako. Madalas akong assign sa packing area o kaya drive-thru window. Simple lang ang routine. Tanggap ng order, luto, pack, abot. Ganun lang paulit-ulit. Pero may isang gabi na bumago ng lahat. Ang gabi ng July 16. Wala namang kakaiba noong gabing yon. Kompleto ang night shift crew. Ako, si Ann na cashier, si Kuya Lito, yung cook namin, si Ma'am Jane na manager, at si PJ na utility. Mga bandang 10:40 p.m., paunti-unti nang nauubos ang customer. Walang kotse sa drive-thru, walang nagda-dine-in. Typical pag weekdays. Nagkwentuhan pa nga kami tungkol sa mga horror stories ng ibang branches. Sabi ni Ann, may branch daw sa Laguna na may batang biglang sumusulpot sa freezer. Sabi ko, baka stress lang yun. Lahat ng multo bata. Palagi na lang bata. Di ba pwedeng matanda naman yung multo? Nagtawanan pa nga kami. Ang di namin alam, kami mismo magkakaroon ng sariling kwento sa branch namin ng Jollibee. Habang nag-aayos na kami ng area para makapagpahinga, napansin kong hindi pa bumabalik si PJ. Nag-CR lang daw siya saglit pero halos 15 minutes nang wala. Pinuntahan ko siya sa bandang likod sa may stock room, malapit sa may CR. Paglapit ko, bukas ang ilaw pero walang tao. Pagbalik ko sa main area, tinanong ko kung may nakakita ba kay PJ. Sabi nila wala raw. Nagtanong pa nga si Ann kung tapos na ba si PJ kasi siya ang susunod na magsi-CR. Sabi ko, baka lumabas lang yon at nagyoyosi na sa labas. Nagulat kami nang biglang may umorder sa headset ng drive-thru. Walang kotse, walang headlight, pero malinaw ang boses. Isang chicken joy meal walang gravy. Nagkatinginan kaming lahat. Seryoso, walang sasakyan pero may umuorder. Sumilip ako sa monitor, walang camera feed, static lang. Biglang bumukas ang auto window, yung bintana sa drive-thru kahit walang tao. Hangin lang ang pumasok, malamig, amoy sunog, amoy plastic. Tapos, may nakita kaming chicken joy box na nakapatong sa counter. Wala daw sa kanilang naglagay kasi wala namang galing sa kitchen. Basta, andun na lang. Pagbukas ng box, may sunog na manika sa loob. Luma at tostado ang muka. At sa ilalim ng manika, may sulat na nakadikit. Ako ang paborito mong customer. Nataranta kami, pero sa gitna ng gulo, biglang bumukas ang likod na pinto at pumasok si PJ. Basang-basa ng pawis, nanginginig. Galing ka sa CR? Tanong namin. Umiiling lang siya, hindi makapagsalita. Tapos bigla niyang nasabi, may bata sa kisame gumagapang. Bago pa kami makapagsalita ay naunahan na kami ng takot. Napasigaw nga si Ann. Pagtingin namin sa screen ng CCTV monitor, may isa pang crew na nakatayo sa likod ng counter.
Pero 5 lang kaming lahat. Sino yung ika-6? Malinaw ang mukha niya, bata, nakaitim, walang mata. At habang tinitignan namin, unti-unting lumilingon yung bata sa kamera. Tapos ngumiti. Hindi ko na maalala kung paano ako nakauwi sa bahay. Pag-uwi ko ng gabing yun, may iniwang sulat si mama sa kwarto ko. Galing raw sa dating landlady namin sa probinsya. May ipinadala raw siyang luma kong gamit nung bata ako. Pagbukas ko ng supot, chicken joy box, at sa loob nun, may manika. Yung eksaktong manika, yung nakita namin sa store, at may pangalan sa tag nito, Carlo Grade 1. Bigla kong naalala. Noong bata ako, may kapitbahay kaming nasunugan. Yung anak niya ang palagi kong kalaro noon. Isang batang babae ang natagpo ang patay. Ang sabi ng mga matatanda, may kalaro raw siya, isang batang lalaki, pero hindi natuntun. Ako lang ang kalaro niya noon. Ako ang huling taong nakitang kasama niya. Hindi ko sigurado kung paano nagumpisa ang sunog. Basta ang naalala ko ay ako ang nagsindi ng apoy para iluto ang chicken joy. Ngayon, tuwing bumibili ako ng chicken joy, hindi ko na kinukuha ang gravy. Ayaw ko na kasing maalala. Pero paminsan-minsan tuwing gabi, may kumakatok sa pinto ko. Pagsilip ko walang tao, pero may box sa labas. Chicken joy, walang gravy, at amoy sunog. Tagpuan. Hello po sa inyong lahat. Unang beses ko po ito na magpapadala ng kwento. Sana po ay mabasa niyo ito sa inyong channel. Ako si Marco. Ang kwento ko po ay tungkol sa dati kong girlfriend. May 19, 2024, araw ng monthsary namin ni Laika. 4 na taon na kami. College pa lang kami na. Hindi kami perfect. Ang totoo, madalas kaming magtalo. Pero sa kabila ng lahat, mahal ko siya. Simple lang sana ang plano ko nung araw na yon. Kumain kami sa Jollibee sa Kalayaan Avenue, malapit sa dati naming boarding house. Doon kami unang nag-date. Pero nung araw na yon, ibang pakiramdam ko sa kanya. Tahimik siya, wala man lang ngiti. Akala ko nung una pagod lang siya. Pero habang kumakain kami, bigla siyang nagsalita. Marco, buntis ako. Parang tumigil ang mundo ko. Tinitigan ko siya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Wala akong nasabi agad. Nanginginig ang kamay ko at sobrang gulo ng isip ko. At ang una kong sinabi, sigurado ka bang akin yan? Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Siguro kasi natakot ako, lalo na hindi ako handa. Pero di ko makakalimutan yung tingin niya sa akin. Umiyak siya tapos sabi niya, alam mo Marco, pagod na ako. Sa relasyon na laging ako ang sumusuyo, laging ako ang nag-a-adjust. Ngayon kailangan kita, ikaw pa ang naunang tumalikod. Tumayo siya, kinuha ang bag. Lumakad palabas ng Jollibee. At ang huli kong sigaw sa kanya habang palayo siya, sige umalis ka. Huwag mong ibalik sa akin yan ha, hindi ko kailangan yan. Wala pa yatang 5 segundo mula nang bumukas ang pinto ng Jollibee. Isang motorsiklong sumalpok sa kanya. Tumilapon siya. Tumama ang ulo sa semento. Duguan siya, walang malay. At doon na rin siya namatay.
2 buwan akong hindi lumabas ng bahay. Hindi ko na maalala kung kumain na ba ako, kung paano ako nakatulog. Parang may bara sa dibdib ko araw-araw. Konsensya, galit, at takot. Lahat sabay-sabay. Hanggang isang araw, hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko. Bumalik ako sa Jollibee. Doon mismo sa lugar kung saan huli ko siyang nakita. Hindi ako sigurado kung bakit ako pumunta doon. Alam mo yung pakiramdam na may humihila sa paa mo. Umupo ako sa mesa namin sa 2nd floor. Yung paborito naming spot sa may bintana. Habang kumakain ako, may napansin akong kakaiba sa tray ko. Ketchup. Pero hindi lang basta ketchup. Parang may nakasulat na ginamit ang ketchup na ito. Ang nakasulat, naaalala mo pa ba ako? Napapitlag ako, tinignan ko agad ang paligid. Wala namang ibang tao na mukhang gumalaw sa tray ko. Pinalampas ko yun, baka guni-guni lang kako. Pero hindi yun ang huli. Sa sumunod na linggo, bumalik ulit ako. Umorder ako pero hindi ko naman kinain. Nakaupo lang ako at nakatitig sa mesa. May napansin na naman akong nakasulat sa likod ng resibo. Kasulat doon, ayoko pang umalis. Mabigat sa dibdib pero sa loob-loob ko, baka hallucination lang, baka pagod lang talaga ako. Sa susunod na balik ko, habang kumakain ako ng burger steak, tinignan ko ang salamin sa gilid ko. Doon may nakita akong refleksyon. Yung akin at may nakaupo sa tabi ko. Babae, naka-red na dress, basa ang buhok, may dugo sa noo. Si Laika. Sa refleksyon lang siya naroon. Pagharap ko sa tabi ko, wala naman. Natakot ako kaya tumayo ako at iniwan ang pagkain. Habang bumababa ako ng hagdanan, may lumapit na batang Jollibee crew. Sabi niya, "Kuya, kanina pa po kayo kinakausap nung kasama niyo sa mesa. Akala ko galit kayo kasi hindi kayo sumasagot." Napatulala ako. Hindi lang yon ang malalang nangyari sa akin. Ang pinakamatindi sa lahat, nang bumalik ako isang gabi. Close na ang Jollibee pero bukas ang pinto. Wala akong makita sa loob kundi madilim na espasyo maliban sa ilaw na naka-spotlight lang sa mesa namin. Pumasok ako, dahan-dahan ang akbang para ako lumulutang. Umupo ako. Sa harap ko may tray. Sa tray, may isang maliit na baby socks. Basa ng dugo. Maya-maya, may lumabas mula sa dilim. Babae. Nakalugay ang buhok. Duguan ang mukha. Basag ang pisngi. Si Laika. Umupo siya sa harap ko. Hindi ako makagalaw. "Marco," sabi niya, "hindi lang ako ang pinatay mo." Tinignan ko ang tiyan niya. Wasak. May lumalabas na parang dugo. "Pinatay mo rin siya." Sabay turo niya sa tiyan niya. "Wala ka man lang nararamdamang pagmamahal kahit isang segundo?" Hindi ako makasigaw. Hindi ako makatakbo. Parang nanigas ang buong katawan ko. Bago siya maglaho, nilapag niya ang ultrasound sa tray. At sa likod ng papel, may nakasulat, "Kamusta si baby?" Nang matauhan ako,
Nasa bangketa na ako sa labas ng Jollibee at umaga na. May guard na sumita sa akin. "Sir, kanina pa po kayo dyan. Akala namin lasing kayo." Umiiyak kausap ang hangin. Hindi ko na siya sinagot at umalis ako. Simula noon hindi na ako bumalik kahit sa ang Jollibee. Pero taon-taon, tuwing May 19 at July 19, nakakatanggap ako ng text mula sa unknown number. Walang pangalan, walang picture. Laging iisa lang ang nakasulat. "Kamusta si baby?" Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung pinatawad niya na ba ako o pinapaalala niya lang na hindi ko kailanman malilimutan ang ginawa ko. Mascot. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang po akong Renz. Meron po sana akong kwentong gustong i-share sa'yo at sa mga listeners ng channel mo. Kwento ko to at sana matapos mong basahin, maisip mong hindi lahat ng Jollibee ay masaya. Nangyari to noong nakaraang taon, bago pa ako matanggap sa trabaho ko ngayon. Nung time na yon, araw-araw ako nag-a-apply ng trabaho. Minsan late na akong nakakauwi. Isang gabi, mga bandang 9:30, gutom na ako. Galing akong Ortigas. Pagdaan ko sa may kanto ng Kalentong, napansin ko yung Jollibee sa gilid ng gas station bukas pa. Medyo tago yung pwesto niya, hindi mo agad mapapansin. Hindi rin siya kasing liwanag ng ibang Jollibee. Pero dahil gutom na ako, pumasok na rin ako. Pagpasok ko, may isang crew sa counter. Tahimik siya pero magalang. "Isang one-piece chicken joy na spicy ate," sabi ko. Ngumiti lang siya pero hindi siya nagsalita. Tumango lang. Tumingin ako sa paligid habang hinihintay ko yung order. Walang ibang customer. Tahimik yung lugar. Walang background music. Nasa bandang kanan ako ng store sa may salamin. Medyo malamig sa loob pero parang iba yung lamig. Yung tipong may kasamang kilabot. Nakita ko pa nga sa may dulo, may isang bata na naka-party hat. Nakaupo mag-isa. Nakatingin lang sa tray niya na walang laman. Akala ko hinihintay niya yung order niya pero ang weird. Kasi wala namang lumalapit sa kanya. Maya-maya, dumating na yung order ko. Inabot sa akin ng crew pero sa pag-abot niya, napansin kong nanginginig ang mga kamay niya. "Thank you," sabi ko. Napatingin lang siya sa akin, walang emosyon, parang pagod na pagod. Saka siya dahang-dahang naglakad pabalik sa likod. Habang kumakain ako, may narinig akong paulit-ulit na tugtog. Parang music box, tapos mahina lang. Pero hindi ko makita kung saan nanggagaling. Nilingon ko ulit yung bata sa dulo at nandun pa rin siya. Hindi gumagalaw. Nakatingin lang sa harap niya. Napansin kong hindi kumukurap ang mga mata niya. Sabay may pumasok. Mascot si Jollibee. Pero ang weird. Kasi wala namang birthday party. Wala ring ibang tao. Naglakad siya papunta sa gitna ng store. Hindi siya sumasayaw. Hindi rin siya kumikibo. Pero parang tinuturo niya ako. Pero hindi ako sure. Baka guni-guni ko lang. Paglingon ko ulit sa bata sa dulo, wala na siya. Hindi ko man lang napansin na umalis siya. Tumayo na ako para lumabas.
Medyo kinakabahan na ako nito. Pero paglapit ko sa pinto, hindi bumubukas. Automatic door siya pero hindi siya nagre-react kahit anong lapit ko. Binuksan ko na ng mano-mano, ayaw pa rin. Paglingon ko sa counter, wala na yung crew. Wala na rin yung tao sa likod. At si Jollibee, wala na sa gitna. Pero pagtingin ko sa salamin sa tabi ko, nandun siya, nakatalikod, dahan-dahang lumalapit. Pero paglingon ko sa likod ko, wala naman. Pagbalik ng tingin ko sa salamin, mas malapit na siya, nakaharap na. Pero yung maskara niya, may bahid ng dugo sa bibig at yung mata niya parang hindi plastic, parang mata ng tao at mapula. Biglang nawala yung ilaw. Nanginginig na ako, kinabi ko ulit yung pinto. Pagbukas ko, nasa harap ko na siya, si Jollibee. Hindi na siya gumagalaw, pero parang may naririnig akong boses sa loob ng costume niya. Mahinang boses ng batang umiiyak. Wag po, ayoko na po dito. Nagising na lang ako kinabukasan sa may bangketa sa Jollibee. Basang-basa ang damit ko sa pawis, nanginginig pa rin. Nang tanungin ko yung mga tao sa paligid, sabi nila, sarado na raw ang branch ng Jollibee na yon matagal na. Wala na raw Jollibee doon mula pa noong 2019. Nasunog daw kasi ang branch dahil sa party na nauwi sa aksidente. May bata raw na nagtago sa loob ng isang costume ni Jollibee, kaya daw hindi mahanap ng mga magulang. Kaya lahat sila nasunog sa loob ng store. Hanggang ngayon, hindi na raw ulit binuksan ng branch na yon dahil madalas nga daw magpaparamdam ang mga namatay. Nakahanap na ako ng trabaho, pero kahit madalas pa rin akong dumaan sa kanto ng Kalentong, hindi ko na ulit nakita ang branch ng Jollibee na yon. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko, Miss 11. Thank you for watching, Mambabarang and Friends. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more scary stories.